Magandang gabi po sa bawat isa. Again, we welcome you sa ating live stream. At ngayon po ay October 27. Merkules po, it's our prayer meeting. At salamat po sa Diyos at muli po kayong nakasama ngayong gabi upang mag-aral po ng salita po ng Panginoon. Salamat po. Ito po ay pagkain ng ating kaluluwa. Ano po yun? Ang salita ng ating Panginoon. Sige po, kung meron po tayong mga Biblia, ay makibukas po kayo sa akin muli sa ating serye tungkol sa buhay ni Jacob. Sa Genesis chapter 32 verse 1 after verse 5. Genesis 32, 1 hanggang 5. Jacob also went on his way, and the angel of God met him. When Jacob saw them, he said, "This is the camp of God." So he named that place Mahanaim. Jacob sent messenger ahead of him to his brother Esau in the land of Seir, the country of Edom. He instructed them, "This is what the Lord to say to my lord Esau. Your servant Jacob says, I have been staying with Laban and have remained there till now. I have cattle, donkeys, sheep, goats, male and female servant. Now I am sending this message to my Lord that I may find favor in your eyes." May God bless the reading of His Word. Tayo po'y unang dumako sa Diyos sa panalangin. Sige po, taas po natin ang ating dalawang kamay at lumapit tayo sa Diyos sa panalangin. Amang Banal, salamat at muli mo kaming pinagsama-sama ngayong gabi upang mag-aral ng iyong salita. Napakabuti mo, Panginoon. Hawiin mo ang mga gumugulo sa aming mga isipan. Hayaan mo sa gabing ito ay patuloy naming i-focus sa mga banal na oras na ito ang salita mo lamang. Salamat. Ika'y mabuting Diyos para sa iyo at dahil sa iyo ang aming buhay. Pagpalain mo ang mga nanonood ngayong gabi sa aming live stream na ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabing Amen and Amen. Amen. Thank you, Lord. Ang ating pong serye tungkol sa buhay ni Jacob ay nagpapatuloy. At ngayon pong gabi, ang ating pong pag-aaralan is entitled Great Fear. Malaking takot. Maraming nakakatakot sa buhay, di po ba? Nakakatakot mawalan ng kaibigan, nakakatakot mawalan ng mahal sa buhay, nakakatakot magkasakit, nakakatakot mamatay sa buhay na ito. Yung iba, pag tumitingin sa salamin, ay takot na takot. But marami tayong kinatatakutan sa buhay na ito. Pero ang maganda po ay kasama po natin ang Diyos. At itong pag-aaralan natin ay talagang malaking bagay sa ating buhay Kristiyano. Now, balikan po natin ang Biblia. Sa Genesis chapter 32, sabi po dito, si Jacob, na isang mandaraya na nagbinago na ng Panginoon, ay kasama niya ang anghel at pinakita ang isang lugar na parang camp. At doon, patuloy si Jacob na umaasa na makatagpo muli niya ang kanyang kuyang si Esau. Di po ba, niloko niya ito sa birthright, niloko rin niya ito sa blessing, nung anointing ng Panginoon ay ipinasa sa kanya. At dito, halos palapit na po si Jacob sa lugar nila. At dahil doon, alam niya na ang kanyang kuyang si Esau ay makikita niya. At sabi niya lagi na parang nagpa-practice siya sa kanyang mga alipin na pag nagkita kayo ng aking kuya, sabihin niyo, ito na ang mga cattle ko, ito na ang donkey ko, ito na ang aking mga servant, ang aking goat, at kung ano-ano pa. At naway magkaroon ako ng pabor sa aking paglapit sa iyo. So, dito, makikita natin si Jacob, dinaya niya ang kuya niya, ay humihingi siya ng reconciliation o kaya pabor sa kanyang kuyang si Esau na patawarin na siya. So, in verse 6, hinayaan niyang mauna ang kanyang mga servant. Ngunit pagdating sa verse 6, sabi niya, Jacob, andyan na si kuya mo, si Esau, parating na. At may kasamang 400 men sa kanya. So, sabi sa verse 7, ito ang ating topic, in great fear, sa matinding takot, in distress pa si Jacob.
Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Andiyan na, hihingi sana siya ng tawad sa kanyang kuya na paparating, at ito naman ay may kasama pang 400 men si Esau. Hindi alam ni Jacob kung ano, naku, patay ako. Baka ubusin ng lahi ko, baka kunin lahat ng kayamanan ko. At matindi ito. Kaya nga, great fear and distress ang nangyari. Kaya sabi niya, ihati natin ang ating grupo, 2. Just in case na atakihin ni Esau ang isang grupo, nung pangalawang grupo naman, makakatakas. So yun ang suggestion ni Jacob. At dito sa verse 9, ito ang pinakamaganda po. He prayed. Yan. Yan ang maganda. May matatawagan po tayong Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may matatawagan tayong Diyos. Hindi po siya busy katulad natin, na madalas busy. Kahit nga nung tambay nga po, busy. Tayo pa kaya, no? Now, ang Diyos po natin hindi busy para sa kanyang mga anak. Bagamat tayo, sinasabi nating mahal natin ang Diyos. Sinasabi nating Panginoon natin siya, pero sa loob na maghapon, nakalulungkot, ilang oras lamang na ibibigay po natin sa Panginoon. Pero ang maganda po dito, mahal pa rin tayo ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo yan, mahal ka pa rin ng Diyos, in spite of. At sabi niya, nanalangin siya, Panginoon, Ama ni Abraham, Diyos ni Isaac, sinabi mo, ibinalik niya, na bumalik ako sa aking bansa, sa aking mga relatives, at pagpapalain mo ako, ipaprosper mo ako. So, ano ito? Ano itong pinapakita po ni Jacob? Ibinabalik niya ang sinabi ng Diyos. Bakit? Dahil hindi po sinungaling ang Diyos. Totoo siya sa kanyang mga salita. Kaya, kung merong Diyos, hindi pwedeng makapaghiwalay siya sa kanyang salita. Kaya madalas ko sabihin, kung ikay totoong Kristiyano, may oras ka sa salita ng Diyos, sa Biblia. May oras kang binubulay-bulay ang salita niya. Kaya tinayuan niya, Panginoon, inuulit mo, ikaw ang nagsabing bumalik ako. Ito na ako. Mukhang mapapahamak pa yata ako, Panginoon. Aatakihin pa ako ni Esau, ng aking kuya, na ito'y humihingi lamang ako ng patawad sa kanya. Kaya in verse 11, sabi niya sa Diyos, save me, O Lord, I pray. Panginoon, iligtas mo ako sa kapahamakang ito. Siguro tayo ay may mga sitwasyon na may karamdaman, may matinding karamdaman at humihingi tayo ng saklolo sa Panginoon. Lord, iligtas mo ako. Siguro may negosyo ka o trabaho na in danger right now. Pwede kang matanggal, pwede kang mawalan ng negosyo. At sabi mo, Lord, tulungan mo ako, iligtas mo ako. At maganda po dito sa ating panalangin, hindi natutulog ang Diyos. Ang Diyos ay patuloy tayong sasagutin. Sabi mo sa katabi mo, sasagutin tayo ng Diyos. Sige, sasagutin tayo ng Diyos. Amen. Dahil ang Diyos ay matapat sa kanyang mga sinasabi. Muli, sinabi ni Jacob sa verse 12, surely, Lord, you may prosper me. Pagpapalain mo ako. Katulad at ang descendants ko, Panginoon, ng aking mga lahi ay kasindami ng buhangin sa dagat. Abay, hindi na mabilang. Yun ang sinasabi ni Jacob sa Panginoon. Ibinabalik niya lahat ng mga sinabi ng Diyos sa kanya. Now, ang maganda po dito, tinatayuan ng Diyos ang kanyang salita. Amen? Hindi siya katulad ng sino pa man tao. Kaibigan mo, kamag-anak mo, best friend mo, di ba? Minsan, pumapalpak. Minsan, hindi nagiging totoo sa kanilang salita. Pero ang Diyos ay nananatili sa kanyang mga salita. Amen? Sabihin mo, sa katabi mo muli, balikan mo ang salita ng Diyos. Sige, balikan mo. Magkaroon ka ng oras. Kaibigan, kapatid, kababayan, balikan po natin ang salita ng Panginoon. So, dun sa verse 13, ay muling nag-isip si Esau kung ano gagawin. Pinauna niya ang kanyang mga unang servant, pangalawang servant, at sinabi, pag nakasalubong niyo si kuya ko, si Esau, ito, sabihin niyong, dala-dala namin ang mga hayop, ang mga servant ko, ang kung ano-anong mga bagay dito na kailangan mo. At ito'y ibibigay ni Jacob sa iyo. Now, ang maganda po dito, kung talagang, if you are reading between the lines, si Jacob lagi niyang sinasabing, servant. Hindi kapatid, no? Servant.
Siguro kung magkikita lamang sila ng kuya niya si Esau, pag niyakap niya ito, gawin mo lang akong alipin sa aking mga nagawa. Siguro yun ang iniisip po ni Jacob na isang mandaraya na binago po ng Panginoon. Now dito, binauna niya ang kanyang mga alipin. At he instructed, ito ang sasabihin nyo kay Jacob, kay Esau, kung siya'y makikita nyo. So, ang daming sinabi ni Jacob sa kanyang mga servant na ibibigay nyo to, sasabihin nyo lahat ito ay galing sa akin at humihingi tayo ng pabor sa kanya, naway mapatawad niya tayo. Now, sa gitna ng takot, ang nagpapalakas lamang po kay Jacob ay walang iba kundi ang Diyos. Sa lahat ng ating mga kinatatakutan po sa buhay na ito, ang lalapitan lang talaga natin ay ang Diyos. Marami po akong mga kaibigan, kamag-anak na dumadaan sa sari-saring pagsubok. Pero nung nakita nila na andyan ang Diyos, abay, patuloy na in-encourage po sila ng Panginoon. Huwag ma-depress. Huwag masabing, ito na ang huling hininga ko. Huwag masabihin, tapos na ang lahat. Hindi pa po tapos ang Diyos sa akin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Amen? Meron pa siyang gagawin. At ang Panginoon ay patuloy na magbibigay ng kasagutan sa kanyang mga anak. Now, in verse 22, Genesis 32 verse 22, itong kakaiba. Jacob wrestled with God. Hindi mo? Sipin mo yan, isang makapangyarihan Diyos, he wrestled with Jacob. Sabi nga sa Old Testament, makita mo lang ng Diyos, pwede mo nang ikamatay. Mag-wrestling pa kaya? Hinayaan po ng Diyos na talagang makita siya ni Jacob. Mahawakan siya ni Jacob. At dito nga, sabi sa verse 22, gabi. At tumayo si Jacob kasama ng kanyang mga asawa, kasama niyang kanyang mga servant. Tignan po niyo ako, sundan niyo ako. Andun ang kanyang 11 anak. At sa verse 23, nakakita siya ng stream. Nag-cross siya doon. Sa verse 24, Jacob was left alone. Nag-iisa po si Jacob at doon may isang lalaking nakipag-wrestle sa kanya. Hanggang daybreak. Anong daybreak? Hanggang umabot na ng madaling araw. Wrestling sila. Ewan ko paano wrestling yun. No? Talaga bang mano-mano? Talaga bang puruhan? Siguro pigilan lang. Parang naghahawakan lang po sila ng lalaking ito. Pero kung talagang titignan nyo kung sino nung lalaking ito, it was God. Kung babasahin nyo maigi. At sabi dito, pakawalan mo na ako dahil mag-uumaga na. In verse 25, when the man saw he could not overpower him, sabi po dito, he touched the socket of Jacob's hip, ang kanyang balakang. At sabi dito, they keep on wrestling. Sabi sa verse 26, let me go, for it is daybreak na, mag-uumaga na, let me go, sabi ng mama. It was God. Pero ang sabi ni Jacob, tingnan po nyo, ang ganda ng sagot ni Jacob, I will not let you go, hindi kita papakawalan, unless you bless me. Alam niyan, Diyos na itong kalaban niya, itong ka-wrestling niya. Hindi kita papakawalan hanggang hindi mo ako pagpapalait. Isipin mo yun? Yun ang sabi ni Jacob, hanggang hindi mo ako pagpapalain, hindi kita papakawalan. Now, again, kung titignan mo, kung pinagpala ba si Jacob, pinagpala na. Yumaman na siya, lumaki at lumaki na ang kanyang descendants, ang kanyang mga relatives, ang kanyang mga kamag-anak. Kanyang business naman, kanyang mga hayop, kanyang mga servant, palaki na ng palaki. Pero dito, hinawakan pa rin niya ang Diyos. Bakit kaya niya sasabi, Lord, bless me. Pagpalain mo ko. Kasi nga po, unang-una, gustong-gusto ni Jacob ang presensya ng Diyos. That's it. Kaibigan, kamag-anak, kababayan, dapat po uhaw pala tayo sa presensya ng Diyos. Bagamat kailangan natin ng pera, no? Kailangan natin ng mga pangbayad, panggastos. Pero iba pa rin ang tao, ang Kristiyanong uhaw sa presensya ng Panginoon. Kaya sabi niya, bless me, bless me, bless me. Kaya tinanong ng lalaki, tingnan po niyo, sino ka ba? What's your name? Sumagot siya, Jacob.
From now on, sabi ng lalaki, it was God, your name, sa verse 28, your name will no longer be Jacob, but Israel. Hindi na Jacob na mandaraya, kundi Israel na. Ang ibig sabihin, he struggles with God. So natuwa si Jacob. Please tell me your name. Tinatanong pa rin ni Jacob, sabihin mo ang pangalan mo, sabihin mo ang pangalan mo, sino ka ba? Now in verse 29, ang maganda dito, then he blessed him there. Pinagpala ng mamang yon ang ating Diyos, si Jacob sa pagkakataon na yun. Isang mandaraya, isang nanloko ng kuya, ng magulang. Pero dito, nabinago ng Diyos at pinagpala ng Diyos. Siguro ikaw at ako mandaraya dati, manluloko dati, masama dati. Pero binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magbago. I'm telling you, ang pinakamasaya pong tao sa ibabaw ng mundong ito ay yung taong ginagawa ang kalooban ng Diyos. Yun ang pinakamasaya. Maraming tao ngayon na talagang inaabot ang pangarap. Hindi po yung masama. Pero sasabihin ko sa iyo, kahit maabot mo yung pangarap mo, kung hindi mo namang kasama ang Diyos, ikaw na ang pinakamalungkot na tao. Ang Diyos po ang pwede lamang magbigay ng totoong kaligayahan ng buhay. Kaya ang pinakamaganda dito po, yung nakita ni Jacob ang lugar at sinabi niyang, I saw God face to face and yet my life was spared. Nakita ko ang Diyos harap sa harap, mukha sa mukha. Parang face to face, naghahanap tayo ng face to face ngayon. Pero si Jacob face to face sa Diyos. At hindi daw siya namatay. Now, in great fear, tapos nung sinabi niya, Lord, unless you bless me. Sarap po nang nagbabasa ka ng Bible at sumusunod sa Diyos, hinahanap mo ang Diyos, hinahanap mo ang gusto niya. Nako, sabi ko sa iyo, once na lumapit ka sa Diyos at meron kang pangangailangan at panalangin, dahil inuna mo ang Diyos, yan po ang mga panalangin hindi niya pwedeng hindi sagutin. Yung mga taong inuuna ang Diyos. Yung mga taong laging inahanap ang kalooban ng Diyos. Iyon ang mga taong gustong-gusto niyang sagutin. Kaya kaibigan, kapatid, kababayan, kung gusto natin ang kasagutan sa ating mga panalangin, balikan natin ang Diyos. Huwag tayong matakot, katulad ni Jacob. Ang tingnan natin, yung kayang gawin ng Diyos. At kaya niya ang lahat. Dahil ang Diyos ay matapat sa kanyang mga salita. Wow. Salamat po. Lagi po kayong nandyan para mag-aral ng salita ng Diyos. Ang dalangin ko lang po, hindi lang papasok sa isang tenga, lalabas sa kabilang tenga. Sayang lang po ang pinag-aralan natin. Ang dalangin ko po, mas lalo tayong baguhin ng Panginoon. Hindi po imposibleng magbago. Maraming tao, akala dahil nagkamali sila, pumaksak sila, tapos na. Hindi na sila pwedeng patawarin ng Diyos. Pwede po. Pero nasa atin po yun kung talagang magbabago tayo. Malakas po ang hila ng tukso, ng discouragement, ng stress right now. Pero ang pwede nating panghawakan, Lord, katulad ni Jacob, bless me, Lord. We don't want curses. Ayaw namin ng sumpa, Panginoon. We want your blessing na papasa amin at dumaloy sa aking mga mahal sa buhay. Gusto mo ba yun? Na hindi ikaw lang ang binibless ng Panginoon, pati ang iyong mga loved ones. Maging daluyan ka ng pagpapala ng Panginoon. Katulad ni Jacob, akala niya tapos na. Akala niya patay na siya sa kuya niya. Pero tumingin siya sa langit. Oops, mayroon palang Diyos na nangako. Mayroon palang Diyos na handang mag-comfort sa akin. Handang sumagot sa akin. At yan po, ang Diyos hanggang ngayon na patuloy na humahawak sa atin. Hallelujah. Iniimbitahan ko pong manalangin ka ngayong gabi. At ano man yung
Dalahin mo. Sabi nga, ilapit mo yan sa Diyos. Ibigay mo yan sa Diyos. At once na mananalangin tayo, alam natin, nasasagutin ito ng Panginoon. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Huwag kang mahiya. Sige po, lift up those hands. Huwag kang matakot. It is a point of contact that we believe that something good is about to happen. Dakilang Diyos, salamat muli sa iyong salita. Napakagandang mag-aral ng salita mo na para bagang si Jacob na isang napakasamang tao na nakipag-wrestle pa sa iyo ay binigyan mo ng pagkakataong sabihang na hindi na siya muli tatawaging Jacob o mandaraya. Hindi tatawagin na siyang Israel. Katulad namin, Panginoon, napakarami rin naming ginawang mali. Masama kaming tao. Mandaraya kami. Sinungaling kami. Madalas iniisip namin ay para sa aming sarili. Pero ito ka, pinili mo kami. Binigyan mo kami muli ng pagkakataong magbago sa buhay na ito. Akala namin wala na kaming pag-asang magbago. Pero dahil sa iyong habag, dahil sa iyong banal na dugo na naghugas ng aming mga kasalanan, ay binigyan mo kami ng pagkakataong maging anak mo. Again, Lord, inilalapit ko ang mga taong nangangailangan ng kagalingan. Sumaiyo ang kagalingan ng Diyos. Sa mga taong emotionally down, ang kapayapaan ng Diyos at kaayusan ay sumaiyo. Sa mga taong financially na maraming bayarin, gulong-gulo sa kanyang finances, God is the God who will give us, who will supply all of our needs. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. Salamat sa aming mga government, sa mga kababayan namin, kamag-anak, kaibigan na nasa ibang bansa. Patuloy mo kaming ingatan. At alam namin, Panginoon, kung aasahan namin ng tao, mapapahama kami. Pero kung ikaw ang aasahan namin, O Diyos, ay magwawagi kami sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, sa mga nanonood at sumusubaybay ng live stream na ito. Maraming pa rin kaliwat kanan ng pagsubok. Pero hanggang ngayon, buhay kami. Hanggang ngayon, masasabi namin, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos, hindi kami napapahama. Salamat, Panginoon. Totoong pag-ahawakan namin ng iyong salita at susundin namin ang iyong kalooban, ay magwawagi kami sa buhay na ito. Napakabuti mo, Amang Banal. Sa pangalan mo, ang lahat po'y magsabing, Amen and Amen. Hallelujah. Again, thank you for being with us. Alam ko pong pag ganitong oras ay busy-busy ang bahay, maraming kailangan gawin, pero nandiyan ka pa rin. Ang iba sa inyo ay galing pang trabaho, pero salamat. Ang iba sa inyo ay pagod na pagod sa gawaing bahay o pag-aaral mo, pero nandiyan ka. Salamat po. Again, please write a little note kung paano ka po nagagamit ang live stream na ito sa inyo, and also your prayer request po. Sige po, huwag sana po niyong kalimutan. Make a comment, add your prayer request, sapagkat marami pong mananalangin sa atin. Hindi po tayo talunan. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging kawawa. No. Para maging sakitin. No. Para maging mahirap. No. Tinawag ka ng Diyos para magwagi sa buhay na ito. Salamat po sa inyong pakikinig. Again, I'm Pastor James Lagasca, and thank you for watching the live stream of the Light of Life Fosbury Church. Again and again, the Lord loves you, and the Lord cares for you. Magandang gabi po. The Lord bless. Good night. Sleep po.